Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Sana itong vlog kong ito, itong pag-uusapan natin ngayon ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede nyo bang pabor na lang kay Sir Bong yan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating topic ngayon, gusto ko lang magbigay ng info or announcement sa ating mga guro dito sa Division of Caloocan kasi marami nagtatanong bakit hanggang ngayon daw ay wala pa ring augmentation. Alam nyo, kahapon ay nakachat ko si Ma'am Aline Cayanon, siya yung isa sa in-charge dito sa Division Office sa pag-release, pagbibigay ng ating augmentation allowance na nagmumula sa city. Ang sabi ni Ma'am Aline, hello Ma'am Aline Cayanon, magandang araw po sa iyo. Maraming salamat po sa ibinigay mong info sa akin. Ang sabi ni Ma'am Aline, nagkaroon lang daw ng konting problem sa pagpiprint ng mga payroll ng augmentation, pero sinigurado niya na this week, baka mamaya ngayon or bukas, meron ng augmentation yung mga guro. Kasama sa Sir Bong dyan, meron din ako augmentation. Baka ngayon or bukas ay magkakaroon na ng augmentation yung ating mga guro dito sa Division of Caloocan. Alam nyo, pupuntahan na natin yung ating topic sa araw na ito. Alam nyo, nagiging isang concern ngayon ng ating mga guro sa public schools nationwide ito, hindi lang sa Division of Caloocan, yung asynchronous na ADM or alternative delivery mode na ina-apply ng mga paaralan. Alam nyo, lahat ng divisions o regions ay talaga nagpapatupad ng asynchronous classes dahil sa mataas na heat index na dinadanas natin ngayon dahil sa init ng panahon. Alam nyo, sa totoo lang, talagang unbearable o mahirap kayanin yung init na nararanasan sa panahon ngayon. Kaya yung ating DepEd authorities and even yung ating mga local officials, yung ating mga city mayors, yung ating mga punong lungsod, sila ay nagkakaroon ng direktiba para mag-conduct ang mga paaralan ng asynchronous classes. Nababasa ko at naririnig ko yung pahayag ng mga leaders ng teachers group like itong Teachers Dignity Coalition ni Sir Benjo Basas. Hello Sir Benjo. At yung ACT, yung Alliance of Concerned Teachers nila Teacher Ruby. Hello Ruby. Na tila disappointed itong mga teachers group doon sa application ng mga asynchronous sa mga paaralan. Sabi nila, may mga principals daw sa mga public schools na kahit asynchronous ay nire-require pa rin ng mga principals yung kanilang mga guro na mag-report sa school. Sa assertion ng mga teachers group, hindi na daw dapat pinagre-report sa school yung mga guro kung ang ADM natin ay asynchronous. Kung matatandaan natin saan ba nagsimula itong asynchronous, alam nyo, itong asynchronous ay ginagawa nating learning modality nung panahon ng COVID or panahon ng pandemic. Kasi kapag asynchronous, ang talagang definition noong pandemic o noong panahon ng pandemic ay sa bahay lamang ang learning place ng ating mga mag-aaral. Ginagawa ng mga bata natin, ng mga learners natin, yung kanilang learning action sheets, mga assignments or homework. Pwede rin nagsasagot sila ng mga modules na ginagawa ito sa bahay na sila lamang or by themselves. Alam nyo, ito yung implementation natin ng asynchronous nung panahon ng pandemic. Kasi nung COVID time, nung pandemic time, talagang totally suspended ang face-to-face
classes. Alam nyo, nung bumalik tayo ng face-to-face parang 3 years ago na, no? Tama ba sa Sir Bong? Yung mga modality like itong asynchronous ay ina-apply pa rin natin. Kailan natin ina-apply? Kung may suspension ng klase dahil sa typhoon or bagyo, ano? Kung may heavy rains, kung merong transport strike, at itong nararanasan natin ngayon, kung mataas yung heat index, ang ina-apply natin as learning modality ay itong asynchronous. Kaya lang nagiging issue ito, no, sa ating mga guro dahil nga doon sa sinasabi nila na seemingly may ilang mga paaralan or ilang mga principal na pinagre-report pa yung ating mga guro kahit sila ay nasa asynchronous. Kung tatanungin niyo ako, no, bilang principal ng Caloocan High School, Sir Bong, paano po ba ang application nyo, no, ng asynchronous diyan sa paaralan nyo? Alam nyo, kapag asynchronous, hindi ko na pinagre-report yung ating mga guro. Una, dahil wala namang estudyante, dahil hindi naman tayo nasa face-to-face. Pangalawa, alam nyo, magiging apektado yung health ng ating mga guro dahil sa matinding init. Kasi kung i-require pa natin mag-report sa school yung mga guro natin sa time ng asynchronous, magiging kawawa naman yung ating mga guro dahil sa sobrang init ng panahon. Marami sa kanila ang hindi kakayanin, lalo na yung mga guro natin na nasa retiring age. Pero kung may importanteng gagawin doon sa school at need ng inyong presence, minsan ito yung reason kung bakit nire-require kayo ng inyong mga punong guro, ng inyong mga principal para mag-report sa school. Kahit na kayo ay nasa asynchronous. Alam nyo, walang nakikitang mali dito sa Sir Bong kasi ina-apply ng inyong punong guro yung rule ng in the exigency of the service. Alam ito ng ating mga guro. If it is deemed necessary for you to be in school, I think wala namang masama para kayo ay i-require ng inyong principal na mag-report sa school, At sana ito ay nauunawaan, Sana nauunawaan nyo yung inyong mga principal. Sir Bong, sobra pong init ang panahon. Yun nga lang, i-request nyo na lang sa inyong principal na kung maaari, kung papupuntahin kayo sa school, ay sana doon sa oras na hindi masyadong mainit. So, meron ba kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.